Hello, good morning, and welcome to my YouTube channel. Ayan. So, this is your Mommy Golds, and hindi ka pa na subscribe sa channel ko, please like and subscribe. And thank you sa 15 subscribers ko. At naman nagdagdagan pa kayo. At thank you sa mga followers po sa Facebook, 5,500. Basta like ko na siya ng 5,500, road to 6K na. So yun, thank you sa mga followers ko. Sana madagdagan pa kayo. Yun, pa tayo nag-video kasi ganito, mag-story time tayo. Yan, kasi story time. So dati, ano bang year yun? Mga 2018 yata, 2017, basta na ganon. So na-diagnose ako na meron akong, hindi kasi yung nag-trian pala. Lagi kasi masakit yan ko noon. Kasi may GERD kasi ako. So, may GERD ako. Ang tendency, lagi sumasakit yan ko, diba? Tapos, nung nagpa-check up ako, sabi sa akin ng doktor, tinanong niya ako, ba't laging, kasi kung natitreat naman daw yung GERD ko, ba't lagi sumasakit? Tapos, pinadescribe niya sa akin, ano masakit? Saan masakit? Tapos ang masakit, yung bandang tiyan ko, right side, upper. Yun. Hindi siya baba. Kaya ang akala ko hindi naman ako tinabahan na baka, baka appendix, ganyan. Hindi. Kasi alam ko masakit yung tiyan ko, upper kasi siya. Tapos at lagi daw masakit tiyan ko. Tapos sabi sa akin, magpa-ultrasound yung sa mga internal organs ko. Yung abdominal, yun. Di nagpa-ultrasound ako. Nakita doon na yung abdo ko may mga bato. Meron akong bato sa abdo or gallstones. Tapos, nung nakita yun, ang sabi, uoperahan ako. Tapos, ang ganito na nangyari yun eh. Nung nalaman kong may bato ako sa abdo, mga December yun o kaya end ng November. So, uoperahan ako. Yung thought na uoperahan ako, parang ayoko, natatakot ako. Tapos, yung time na yun kasi din, kasi nagtatrabaho ako sa sa call center. Tapos, yung bago nangyari yun, meron akong katim na nagkasakit. Tapos, 2 months siyang wala. Tapos, ang inano ko nun sa TL ko, sinabi ko na magpapa-opera ako sa gallstone. Siyempre, pag nagpa-opera ako, absent ako. Diba? So, maapektuhan yung stats yung attendance ng team ko, yung yun, diba? Tapos, siyempre, yung TL ko nun, kasi mabait naman siya sa akin. So, sabi niya sa akin, pwede ba, pinakusap niya ako kung pwede bang, wag muna daw akong magpa-opera. Yung parang, kung pwede ko bang yung wag muna daw ako magpa-opera. So, yun, nag-isip ako. Siyempre, kinonsider ko rin yung bilang sarili ko din. Nung oras na yun. Tsaka, hindi ako nga sa sarili ko, hindi ko rin alam kung magpapa-opera ba ako, kung ready ba ako. Kasi, yung alam nyo yung kasi nung time na yun, parang galing ako sa hiwalay namin ng asawa ko. Galing ako sa hiwalay ng asawa ko, diba? Wala akong support system. Yes, yung mga anak ko lang yung parang yung mga anak ko maliliit pa, ganun yung takbo nung utak ko. Tapos, masyado akong mapanik. Takot nga ako sa dugo, diba? Tsaka takot ako sa dugo, diba? Takot ako sa mga sugat, takot ako sa mga ganyan. Sa anything na, isipin magpo-opera pa ako. Sabihin, susugatan ako, ganyan. Tapos yung takot pa ako kasi, baka hindi mag-heal yung sugat ko. Kasi yung mga sugat ko, hindi siya dumagaling. Although, hindi naman ako diabetic. Pero ganun yung tendency ng sugat ko. Nagkakasugat ako. So, yun na nga, kinakabahan na nga ako. Tapos, alam mo yung time, pero yun, aminin ko nung time na yung isang tao talaga, nung sinabihan ko siya, tungkol sa sitwasyon ko, inayuhan niya ako magpa-opera ako. Tapos, yung comforting words niya sa akin, hindi ko yung nakakalimutan. Kaya, siya sa akin. Kaya, ganun nangyari. Hindi ko nasasabihin ko sino. Pero, yung words niya sa akin, parang balik na yun doon sa kwento. Yun na yan. Diba? Yun na. Ang ginawa ko, nag-search ako
Kasi nga ayoko magpa-opera, nag-research ako, diba? So, anong gagawin ko? Kasi takot ako eh. Ayoko magpa-opera, takot ako. Gumawa ako ng, naghanap ako ng paraan para magamot yung sitwasyon ko. Pero sabi nga nila, sabi rin nung nuktok sa akin na ang ano daw, yung abdo, pag nagbuo na, gumawa na yan ng mga bato, ang tendency niyan, gagawa ulit yan ng bato. Yun. Tapos, sinabihan niya na ako na yung mga bawal ko kainin. na ngayon, ay matigas ng ulo nga, be. Nakain ko pa na siya. Kumakain pa rin ako kasi bawal ako ng gatas. Bawal gatas, bawal mamantika. Ano nakakainin ko, be? Kung bawal mamantika, bawal gatas. Lalong di na ako nakatulog. Di yun. Di yun na. Yun yung mga bawal eh. Tapos, ano yan, ayun ang ginawa ko, diba, nag-research nga ako, sabi ko, nagkagulo ng kwento, diba, nag-research ako, tapos dun ko na, nalaman na, ayun, nag-research ako, tapos, nag-research ako, gumawa ako ng paraan para gamutin yung sarili ko, diba, tapos, diba, December ko na laman na may bato ko. Tapos, nagpaalam ako sa TL ko na magpapaopera ako. Pero, in-hold muna. Tapos, ang ginawa ko, pinalipas ko muna yung December. Kasi, yung katim ko na absent, na wala, na nagpa-opera. Naunay siya sa akin eh. Siguro kasi February siya bumalik. So, yun. Parang 3 months siya nagpahinga. Inoperahan din siya, 3 months siya nagpahinga eh. Tapos bumalik siya February. Tapos ayun na. Nung bumalik na siya, tsaka ako naghintay pa ako ng 2 months, diba? February, na ako na magpa-opera ako. Pero hindi pa rin ako nagpa-opera noon. Parang takot pa rin ako eh. Tapos February pala kasi pag nagpapa-opera ka, dapat magpapa-check ka ng mga ng mga laboratory mo kung clear ka ba. Diba? Tsaka kung okay ba yung mo. Yung sa akin, so yung bumalik na yung katim ko February. So March lumipas pa nga ng ilang buwan, March, April, May. Tapos, ang tagal, no? Ang tagal. Tapos, nung May, hindi ko alam kung May na yun o kasi matagal na nangyari, diba? Kaya na nakakalimutan ko. Nung May yata yun, nagsapaalam na, sabi ko na magpapa-opera na ako. Tapos, ang schedule na ng TL ko, na June, unang linggo ng June, or end ng May, magpapahinga na ako. Yung magli-leave na ako para ready ko na yung kasi sabi ko pag nagpa-schedule ako ng magpapa-opera ako, syempre magte-test pa yan. Tapos asikasuhin ko ng asikasuhin yun. Yun na nga. Pero inasikaso ko na nung May. Nagpaalam na ako sa kanya, magpapa-opera na ako. Tapos nakagulat nung May na nagpa-test ako, bumalik ako sa doktor kasi magkapa-schedule na ako ang tagal ko siguro, isipin mo, December ko siya nalaman. Siguro ilang buwan, 4 or 5 months bago ako nag-decide na nagkapa-opera ako. Kasi pa naman ako nun. Parang, kasi yung, although may masakit, ang ginagawa ko na lang kasi nun, kasi ako eh, yung, pag sumasakit kasi yung tiyan ko nun, kasi parang, sabi nila, kaya sumasakit yung tiyan ko, parang, nag-ano yung hyperacidity ko, parang ganon. Pero actually, ang nagtitrigger daw nun, yung gallstones ko. Tapos, basta parang ganon siya. Kasi parang bumabalik yung sakit ng ko eh, di ba, yung hyperacidity ko. Kahit umiinom ako ng Semeticon nun, nagsisemeticon ako, hindi, o kaya Kremil-S, after a while, bumabalik siya. Kaya yun. Kaya sabi nga ng doktor sa akin, baka doon na figure out na mayroon akong gallstones. Tapos, yun, balik na tayo. Tapos nung after 5, mga May na, nung May na, yun na nga, nagpa-schedule na
mag-leave na ako ng June. Kasi diba nagpa-test ako. Nung nagpa-test ako, clear. Wala na. Ilang beses inulit yung test. Wala na yung bato. Paano kung magpapa-opera kung wala na akong bato? Clear na. Alam niyo nung sign nung part na yun, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o ano. Kasi sabi ko excited na ako na magbabakasyon ako. Nagpapahinga ako sa trabaho. Kasi ilang months ako magpapahinga, diba? Tapos pero thankful ako doon. Ang ginawa ko, ito yung sasabihin ko yung ginawa ko nung nag-cleansing ako mula nung December hanggang May. Nung simula nung nalaman ko yun, nung nag-research ako nung sabi ko, kasi hindi ayoko magpa-opera, takot nga ako diba? Takot ako magpa-opera. Nung nag-decide ako, May na. Diba? Ang tagal kong nag-isip ng magpapa-opera ba ako. Nag-cleansing ako nun. Ang ginagawa ko, yung apple juice, kailangan na 100% apple juice. Iinumin mo siya before ka mag-breakfast. Yun yung una mong iinumin. Kahit anong ginawa ko lang kasi, ang mahal kaya ng 100% apple juice. Kailangan ka 100% apple juice, as in pure apple juice siya. Tapos, iinom ako kalahating baso. Pure talaga, kalahating baso na apple juice. Iinumin ko siya bago ko mag-breakfast. Yun ang una kong gagawin. Ginawa ko siya for 5 months, diba? Tapos napansin, yun na nga. Tapos nung pagbalik ko na sa doktor, wala na. Na-clear na siya. Tapos, meron na akong kakilala. Ganon din ang ginawa ko sa kanya. Yung inad kasi meron din siyang gallstones. Ang ginawa sa kanya, diba yung friend ko na yon, Dr. X yun yan. Ginaman ko kasi siya magpa-check. Kasi nagpa-check up. Tapos, nalaman nga may ganon din siya. Tapos, ang ginawa ko, in-advise ko sa yun sa kanya. Tapos, ginawa niya yung, for a meantime, ginawa niya yung payo ko sa kanya. Yung gallstone niya na lumiit. Lumiit yung gallstones niya. Yun. Kaya, masasabi ko, effective talaga siya. Kaso nga lang, yung tao na yun, hindi ko alam kung nangyari sa kanya na. Kasi tinigil na niya eh. Tinigil niya yung yung apple juice. Ako din tinigil ko na rin eh. Yung nag-clear na. Pero natatakot ako baka bumalik yung mga gallstone kasi balik na naman ako sa kain, sa mga kinakain ko. Pero yun nga. So, effective siya. Pag kayo, ang nyo, yun nga, try nyo yung, pero kaso nga lang, meron siyang cons. May pros and cons, diba? Yung pro niya, yung, gumaling nga yung, na-clear nga yung, yung gallstone ko. Pero sabi nga, sa may research ko na rin na yun, sabi, ang laki ng tendency na magka-diabetes ka. Kasi nga, yun ni, sugar yan, diba? Juice yun ni, pure the juice. Tapos, may sugar yan, diba? So, pag daily mo iniinom yun, pag naparami ka ng inom, tendency yun nga, yun tataas yung sugar mo. Yung maganda yun. Yun lang yung sabi sa akin. Yun sa may research. Kaya ang ginawa ko kasi nun, kaya nga every morning ko lang siya. Kasi hindi pa ko siya nagagawa araw-araw. Kasi nga, wala din akong budget. Ang mahal kaya nun. Tapos, minsan pa nangyayari, wala ako ng isang 2 liters na apple juice, sa pure yun. After ilang araw, siguro mga 3 days, 3-4 days, wala na. Naunahan pa ako. May ibang tao na uminom. Diba? So, yun. So, hindi ko siya natutuloy-tuloy. Pero at least, naging effective siya sa akin. Kaya kung sino man manonood nito, kung mayroon din, kung issue niyo yung gallstones, kung kaya pa na i-flush yan, kaya paliitin, try nyo itong diet itong ginawa ko, na iinom kayo ng sa akin kasi half cup lang eh. Alam nyo, half glass lang kasi wala ako budget, pero kung kaya naman, diba? So yun, every morning before breakfast yun, siguro mga 30 minutes before breakfast, yun yung muna kung inumin nyo bago kayo kumain ng kung ano. Tapos, siyempre, sasamahan. Yung time na yun, ang kinakain ko lang, oatmeal tsaka tuna lang. Feeling ko kaka-ice cream ko yun eh. Yun.
Yun. So, yun. Ano kayo, yun. Kumain kayo. Yun lang yung kinain ko nung time na yun. Kasi siguro din naging effective siya. Kasi oatmeal lang at saka tuna ang iniinom ko. No? Kinakain ko. Tapos, ang ano ko, yun, apple juice lang. Kasi nga, yun nga yung, kasi kailangan para makita yung mga gallstones ko, kailangan, hindi dilated yung ano ko. Tama. Kasi yung pag kumain kasi ng fatty foods, yung abdo mo, parang may state siya na hindi, parang hindi siya makikita. So, kailangan i-clear mo, hindi ka muna, buwasan mo na yung dairy, tsaka, sa totoo lang, bawal talaga sa dairy, tsaka, mamantiga. Pero, isang ulo ko rin. Pero, makakabalik na ulit ako sa pag-cleansing ulit. Kaya kayo, nag-cleansing na rin din kayo. Para kung sakaling may gallstones kayo. Ayan. Okay, gusto nyo makaiwas. Maganda rin yung cleansing na yan. Sa 100% apple juice. Ayan. Yan. Tsaka, may tinda pala ako noon. Try nyo check nyo yung ko. May tinda pala akong apple juice. Yan. 100% apple juice. Tapos, yung price noon, 300 mahigit siya. Ngayon, 250 na lang. Check nyo yung Facebook account ko. Yan. Yung Facebook account ko, yung page ko pala. Mami Gold's Sales Sack. Check nyo rin yun. Nandun yung binibenta ko. Just. Yun pala yung segue nito. Joke. Yun nga. Yun. Sana makatulong tong video na to. And God bless sa ating lahat. Bye!